Ciao raga! Kumusta naga? This is Chad and once again I welcome you to my channel Adventures of Avilara. Most likely by this time alam na nating mga Pilipino na ang government of Italy ay naglabas muli ng bagong dekreto para matulungan ang mga mamamayan dito sa Italia. Ito yung Decreto Rilancio Italia. Alam na natin siguro yung iba't ibang mga bonus, yung iba't ibang mga ayuto na nakapalob dito. And then, kung maalala po ninyo, at meron din pong akong inilagay na link dito po sa description. Pwede nyo pong i-check kung hindi nyo pa napanood. Yung pong bonus 1,000 euro para sa mga golf at saka po sa mga badante. Ngayon naman po, sa vlog po na ito, pag-usapan naman natin yung tungkol sa Sanatoria 2020. Alam ko po na narinig nyo na rin po siguro ito, may informasyon na rin kayong alam tungkol dito. At sa vlog po na ito ay ating pag-usapan at bigyan natin ng pagpapaliwanag pa. At yung mga specific details na maaaring yung iba sa inyo ay may mga katanungan pa. So pag-usapan po natin yan, linawin po natin yan tungkol sa sanatoria po na yan. Last time na nagbigay ng sanatoria ang Italian government ay noong 2012 pa. Alam natin lahat na ito yung hinihintay, lalo na nating mga Pilipino, dahil tayo yung mga dayuhan sa bansa na ito, lalo na yung pong mga walang dokumento. Kasi ito na yung chance natin na magkakaroon tayo ng permesso di soggiorno para kumbaga maging normal lang ating pamumuhay dito sa Italia. Ang purpose po ng sanatoria ayon po sa Italian government, ito po ay para matapos na kumbaga malabanan yung pong ating tinatawag natin na yung mga illegal work contracts, yung lavoro nero. Ano po kasi alam na natin yan na nag-i-exist yan dito sa Italia. So yun po ang isa sa purpose po niya para labanan po yung lavoro nero na tinatawag. Kasama na rin po doon yung sabi nila slave labor kasi nga pag ang isang tao na nagtatrabaho, yung isang trabahante, wala siyang proper na kontrata, kumbaga minsan nagkakaroon ng exploitations. Ano po? At ang isa pa po, inilabas din ito ng Italian government as ang purpose po ay to generate income para sa gobyerno. Kasi ine-estimate po nila ayon po sa kanilang pag-aaral na approximately makaka-generate ang government ng 100 million euros. Kasi ayon po sa kanilang estimate ay there will be 200,000 plus applications kasi may mga babayaran po yung mga mag-a-apply. Pag-usapan naman po natin, sino naman ang eligible to apply? Sino yung mga pwedeng mag-apply? So unang-una na, sinabi nila kung ano yung mga kumbaga mga trabaho na yung mga trabaho, yung mga sektor na po pwedeng mag-apply. Isa-isahin po natin. Kasama po yung sa agriculture, yung fisheries, animal breeding, at saka po yung sa domestic sector. Tayo pong mga Pilipino, kumbaga malaki ang ating percentage ng mga Pilipino, mga kababayan natin na nagtatrabaho dito po sa domestic sector. So, dito po sa sanatoria na to, masasabi natin na marami ang mga Pilipino na makikinabang. Kasi dahil may mga nakausap po tayo nagsasabi na dati, kumbaga, yung mga sanatoria ay maliliit lang yung mga chance na yung nagtatrabaho sa domestic sector nakakasama. Pero ngayon po, specifically, kasama po ang mga nagtatrabaho sa domestic sector. So, linawin lang po natin, ano po ba yung mga nasa domestic sector? So, ibig sabihin natin, yung golf, alam naman natin yan. Yung badante is either nag-aalaga ka ng anziani o kaya naman po ay yung mga PWD. At kasama rin po doon yung mga nagbe-babysit. Ngayon, ang discuss naman po natin yung mga employer. Okay? Kasi alam natin may mga nagpapatrabaho na nero, kumbaga ililegalize nila, magiging regular yung kanilang nagtatrabaho sa kanila para magkaroon ng documents. So yun ang kanilang bibigyan ng work contracts. So may qualifications din po yung employer kasi kasama sila sa magpaprocess po nito. Unang-una na, kailangan po ay mayroong Italian citizenship. So, ibig sabihin po, yung mga amo na Italyani o kaya naman po ay ibang lahi, which is kasama din nun tayong mga Pilipino na meron na pong cittadinanza sa Italyana. Dati kang Pinoy pero ikaw ay naka-acquire na ng Italian citizenship, pwede kang maging employer.
Ang isa pa pong pwede rin mag-employer, halimbawa ay ikaw ay isa kang citizen ng isang bansa na member ng European Union. So let's say ikaw ay European, tapos nandito ka sa Italia, ikaw ay sabihin natin dito ka naninirahan, may pamilya ka dito, may bahay ka, kailangan mo ng magtatrabaho sa'yo, pwede kang maging employer. Pwede rin magbigay ng work contract doon sa mga taong walang permeso di soggiorno. Ang isa pa po ay yung mga dayuhan. Halimbawa, kagaya po natin mga Pilipino na meron kang karta di soggiorno. So kahit ikaw ay Pinoy, hindi ka Italian citizen, basta't ikaw ay merong karta di soggiorno, alam naman po natin yan, yung ilimitata, yan ang ibang tawag, yun ang tawag ng iba dyan, yung karta di soggiorno, yung permeso di soggiorno di lungo periodo, basta't meron ka po niyan, pwede ka ring maging employer. Ngayon, syempre po, kung ikaw ay magiging employer, kukuha ka ng magtatrabaho, lalo na kung sa bahay, syempre ay kailangan ay sapat ang iyong kinikita bilang isang employer. Kasi hindi ka naman po pwede na magiging datore di lavoro ka, pero wala ka namang kapasidad na magpasahod. Kumbaga, kaya isang question din po dito, kailangan ay sapat yung redito noong magiging employer. So, sa ngayon po, wala pa silang nilalabas na impormasyon kung ano ba talaga dapat ang sabihin nating minimum o range na dapat ay kinikita na isang tao para ikaw ay maging qualified na employer. So, abangan po natin yan at babalitaan ko po kayo pag meron na po silang nilabas na impormasyon tungkol po sa ready to dapat ng isang employer. So, ngayon naman po, dumako naman tayo doon sa magiging aplikante. Okay, yung mag-aayos ng permeso di soggiorno, yung isang tao na walang permeso di soggiorno na gusto mong magkameron. So dito po, meron pong tayong dalawang tipo ng aplikante. Tawagin natin siya na si applicant A at saka si applicant B. Unahin muna natin si applicant A. Si applicant A po, yung talagang wala kang permeso di soggiorno. So marami sa ating mga Pilipino, halimbawa ay nagpunta dito na iba ang tipo ng visa tapos hindi nag-stay na dito, hindi na umuwi ng Pilipinas o kaya naman ay galing dito sa ibang Schengen country tapos nagpunta dito sa Italy, hindi na rin umalis. So nagtatrabaho kayo na sa domestic sector pero wala kayong permeso di soggiorno. Dahil wala kayong permeso di soggiorno, syempre hindi po kayo mabigyan ng kontrato di lavoro. Yun po ang isang, yun po si applicant A. So, si applicant A po, para makakuha at magkameron ng permeso di soggiorno, ang isa pong requirement, kailangan ay before March 8, 2020 ay nandito ka na dapat sa Italia. Okay, na dapat ay nasa Italian territory ka na at the same time ay hindi ka umalis ng Italia, hindi ka lumabas. Okay po? Ngayon, syempre, hindi naman natin basta po pwedeng i-declare na lang, sabihin na lang na, before March 8, nandito na ako sa Italia. So, kailangan natin ng katibayan, kailangan natin ng document. So, kung ikaw ay halimbawa ay meron kang entry visa, magpapatunay na noong date na yon na bago mag-March 8 ay nakarating ka, nandito ka sa Italia. Okay? O kaya naman ay matagal ka na dito sa Italia, tapos syempre, nag-renew ka na ng passport dito sa Italia, yung passport mo ay nirelease na dito sa Italia. So makikita doon na isang proof yun na ikaw ay nandito ka na sa Italia before pa ng March 8. O kaya naman kung wala pong ganyang mga documents, pwede din yung halimbawa ay yung mga ticket o yung mga magpapatunay pa na ikaw ay naandito na sa Italia. Halimbawa, example po pa, yung halimbawa tessera. Yung halimbawa dito sa Milano, ang alam ko po, mag-comment din po kayo kung tama ba yung aking sasabihin. Pero ang alam ko po, pwede tayong mag-apply ng tessera, ng abonamento para sa ATM. Kailangan lang doon ay passport, hindi doon kailangan ng permeso di soggiorno. So kung meron ka ng tessera na yan, ng ATM, na matagal na, before pa ng March 8, ibig sabihin, isa po yung patunay na nandito ka na sa Italia. So, yun naman pong isang aplikante, si applicant B, ang sitwasyon naman niya, dapat ay, meron na siyang permeso di soggiorno, pero na-expire. Okay? Na-expire na, hindi siya nakapag-renew. Pero dapat, na-expire yun after October 31, 2019.
So, kung ikaw ay meron na dating sojourno pero na-expire yun, hindi mo na-renew dahil pwesta rin na wala ka ng trabaho tapos pumasok pa itong pandemic na to, syempre lalo ka nang hindi nagkaroon ng kontrato di lavoro. Lalong lumit yung chance mo na makapag-renew ka ng motivi di lavoro ang iyong permeso di soggiorno. So, kung ganyan po yung sitwasyon, pwede rin po kayong mag-apply dito sa sanatoria po na ito. At tandaan lang po natin na kumbaga may description yung ibibigay na permeso di soggiorno. So, ibig sabihin po, temporary lang yon. Ang validity lang po niya ay 6 months. So, kung halimbawa mabigyan po kayo nito, ang validity po nito ay 6 months at magsisimula po yung 6 months upon your application. Okay? Ang application po ng permeso di soggiorno, yung temporary residence permit, yan po ay i-apply sa questura. At ang simula po ng application ay from June 1 hanggang July 15, 2020. So, ibig sabihin, kung mag-apply ka ng June 1, so June 1, mag-i-start na yung 6 months. Tatakbo na yung 6 months. At ang sabi pa po, kailangan within 6 months or before matapos yung 6 months, kailangan ay magkakaroon ka na ng trabaho. Okay? Kailangan ay maaasunto ka na bago matapos yung 6 months. At kailangan yung trabahong makukuha mo ay pasok pa rin doon sa binanggit kaninang mga categories. Ang isa na nga po doon ay yung sa domestic sector. Kailangan yun ang makukuha mong kontrato di lavoro. So, halimbawa, nakakakuha ka ng trabaho bago ma-expire yung 6 months, bago matapos yung validity na 6 months, pwede mo na ngayon siyang i-convert na normal na permeso di soggiorno. Okay? Kasi po, yung temporary residence permit na yan, valid lang po yan dito sa Italy. Sabihin, hindi ka po pwedeng lumabas ng Italy. Halimbawa, pupunta ka ng ibang bansa na kahit dito sa Europe, hindi yung po pwede. Lalo na kung uuwi ka ng Pilipinas, hindi ka na makakabalik. Kasi valid lang po talaga siya dito sa Italy within 6 months. Hindi po yung kagaya noong normal na permeso di soggiorno na kumbaga ay pwede kang umuwi ng Pilipinas o kaya kahit Talyando, pwede kang umuwi. Pero ito po ay hindi po pwede. Kailangan nandito ka lang sa Italia kung ang hawak mo pa rin na permeso di soggiorno ay yung temporary lang. So ngayon po, maaaring isipin din po ninyo o kaya naman iba yung inyong situation. Ano po? Halimbawa, paano yun? Ay na-expire yung aking soggiorno, matagal na. Kumbaga, 1 taon nang expired. Kasi sabi doon sa isa, kailangan ay after October 31 na expire yung permeso di soggiorno. Pagka kasi ganun, pupunta ka personal sa questura from June 1 to July 15, ikaw magpaprocess. Pero paano kung halimbawa matagal ka nang na-expire ng soggiorno, hindi ka na nakapag-renew for whatever reason. Ngayon, pwede ka pa rin mag-apply ng permeso di soggiorno, pero papasok ka na doon sa applicant A. Okay? Doon ka na papasok sa kailangan mong maghanap ng employer na mag-aasunto sa iyo at kailangan ay yung employer na yun ay willing na ikaw ay tulungan para makapag-ayos ka ng permeso di soggiorno. Okay, next question naman. Maaaring tatanong nyo, magkano naman ang babayaran o magagastos? Ngayon po, ang immediate nating babayaran kung ikaw ay magpa-process nito, dahil kung maalala nyo po, nabanggit ko kanina, ito yung isa kumbaga sa mag-generate ng income sa Italian government. Kasi kung ikaw ay si applicant B, na-expire yung permeso di soggiorno mo ng after October 31, so kailangan ikaw, yourself mismo, personally pupunta ka sa questura, doon ka mag-a-apply. Kasi di ba, solito pag nag-a-apply po ng soggiorno ay nag-ano tayo ng kit, napunta tayo sa posta, ihulog natin doon. Ito po ay iba, ikaw mismo ang pupunta sa questura para mag-apply nito. Magkano pong babayaran? 160 euro po ang magagastos. May babayaran na 130 at saka po isang 30. Kaya ang total ay 160. Yun ay kay applicant B. Yun na-expire ang permeso di soggiorno ng after October 31. Ngayon, kung ikaw naman ay si applicant A, sabihin wala ka talagang permeso di soggiorno o kaya matagal nang na-expire ang iyong permeso di soggiorno, ang pag-apply naman po noon ay yung iyong employer na mag-hire sa iyo, na mag-aasunto sa iyo, may babayaran po yung flat rate na 500 euro. Okay po, malinaw po. 500 euro po ang babayaran upon application. At meron pa pong
ibang mga babayaran. Okay? Kinukwenta pa po nila, hindi pa po nila ngayon sinasabi, wala pa silang impormasyon na ibibigay kung ano ba yung total na babayaran ng employer. Pero upon application, meron pong babayaran na flat rate na 500 euro. Ngayon, sasabihin ko naman po sa inyo ay tungkol sa kontrata. Okay, tungkol naman sa kontrato de lavoro para kay A and B na, pareho na po ito. Kailangan, yung ibibigay sa inyo na kontrato de lavoro, dapat siya at least ay 20 hours a week ang ibibigay po sa inyo. At ang estimate po na kailangan na salary ninyo para pinaka-safe ay dapat ay 600 euro isang buwan. Yung po dapat ang nakalagay na amount ng iyong suswelduhin monthly doon sa kontrato at saka yung number of hours per week. Kasi yan po yung magiging yan po yung basihan para ang isang tao ay magkameron ng normal na permeso di soggiorno. So kung makakahanap ng trabaho pero 10 hours lamang naman ang nakadeclare tapos ang 300 lang ang iyong sweldo, mababa po yun. Kailangan po ay 600 ang sweldo at saka at least 20 hours a week ang nakadeclare po na working hours. Banggitin ko naman po ngayon sa inyo kung ano ba yung mga Italian government agencies na magiging involved sa pagpaprocess po nitong sanatoria. Ano po? Unang-una na yung sa IMSS. Kasi sila ang magkukontrol, sila ang may hawak ng mga records ng tungkol sa trabaho natin. Di ba ba? Pagka tayo ay nagtatrabaho ay lahat nakadeclare yan dapat kay IMSS. Yung isa pa po, yung Sportello Unico per l'Immigrazione. Okay, sila naman yung in charge sa pagkukontrol ng contract proposal, yung po mga details ng contract, at saka they will make sure na yung po magtatrabaho may maayos na tinitirhan, at the same time po, doon din magpipirmahan ng kontrata yung employer at saka yung magtatrabaho. So, kailangan si employer sa simula pa lang committed na ikaw ay tutulungan. Kasi kung halimbawa naayos mo na lahat, nagbayad ng ganyan, tapos doon sa signing mismo ng kontrato de lavoro sa Sportello Unico per l'Immigrazione, hindi naman pupunta yung employer na mag-hire dapat sa'yo, masasayang din po ang lahat. So, kailangan dapat ay alam na, mayroon na kayong usapan na si employer ay pupunta doon, sasamahan ka at para po sa pirmahan ng kontrata. At syempre po, hindi po mawawala si Questura. Sila yung nagpa-process, at the same time, sila yung magre-release ng permeso di soggiorno para doon sa parehong aplikante, kay A and B. Lalo na doon kay applicant B. Kasi yung first step mo pa lang ng pagkuha ng permeso di soggiorno ay sa Questura ka na agad pupunta. Ngayon, syempre po, kagaya ng like ko nababanggit sa aking mga vlogs na ganito po yung content, kung merong qualified na mag-apply, meron din namang hindi qualified. Kung merong pwedeng mag-apply, meron din namang hindi. So ano-ano po yung mga factors kung bakit hindi ka pwedeng mag-apply, hindi ka eligible mag-apply. Halimbawa po, yung employer mo ay merong criminal case, either ongoing pa lang yan o na-convict, hindi na po yun siya pwedeng maging employer. Kung ganun ang nakuha mong employer, ay hindi po maaprubahan ng iyong pag-apply dito sa sanatoria. Kasama din po doon, yung halimbawa ay yung employer na makukuha mo ay kasama sa mga human trafficking, yung mga exploitations of ng mga workers, prostitution, yung nag-i-encourage ng illegal immigration, yun po, hindi po pwedeng silang maging employer. Kaya dapat po ay alam natin din kung baga ang kukuhanin nating employer. Pero syempre, mahirap naman magtanong sa employer natin, ikaw ba senyora ay involved sa ganyan mga bagay. So alamin po natin, syempre kailangan ay kumbaga at least may idea tayo sa ganyan mga bagay. Pagdating naman sa aplikante, sino naman yung aplikante hindi pwedeng mag-apply? Ganun din po, kung halimbawa ikaw ay may kaso din, nagkaroon ka ng kaso, criminal case. Sabi pa ay kung ikaw daw ay threat sa public security. So, hindi ka rin pwedeng mag-apply. Pero the mere fact na ikaw ay nandito pa sa Italia at ikaw ay hindi ka pa na-deport, hindi ka pa napapaalis dito sa Italia, ibig sabihin ay hindi ka pa naman threat to public security.
So kung halimbawa po nag-apply tayo ng sanatory, ano naman ang magiging benefits kumbaga? Ano naman ang makukuha natin dito para sa employer at para sa aplikante? Unang-una na, para sa employer, pagka na-approve yung application, syempre, dahil alam na naman natin, bawal sa batas ng Italia yung lavoro nero, so, hindi na sila po pwedeng kasuhan tungkol sa bagay na yun. Kung ba may exempt na sila doon sa mga legal proceedings kasi hinarka na nila tsaka tumulong yung employer mo para magkaroon ka ng proper documents dito sa Italy. At the same time, kung ikaw naman yung aplikante na ikaw ay nabigyan, na approve yung application mo, nagka-permesso di soggiorno ka na, siyempre makakapumuhay ka na legal dito sa Italia. Ibig sabihin, may access ka na sa healthcare, pagdating ng sa pension dahil magkakaroon ka na ng contributi, kumbaga, pwede ka nang umuwi sa atin, pwede ka bumalik dito sa Italia. So, yung mga rights na yan ay magagrant na sa'yo kasi meron ka ng permesso di soggiorno. Ang isa pa po nating dapat natandaan sa ating application, wag po tayong magbibigay ng false declaration at magsasubmit ng mga false documents. Kasi automatic po, hindi po kayo ma-approve. At the same time, maaari pa pong magkaroon pa ng mas malaking problema. Okay po? So ngayon naman po, pag-usapan natin, i-summarize natin kung ano ba dapat ang dapat natin i-consider pagdating sa employer at saka tayo na magtatrabaho, yung mag-a-apply. Unang-una, kailangan syempre, halimbawa, yung employer natin, kumbaga, may sapat siyang kinikita. At the same time, halimbawa, ay kukunin ka na badante. Pero doon sa pamilya naman niya, walang ansyana, walang ansyano. Di ba? Wala namang person with disability. So, automatic ka matatanggap. O kaya naman ikukunin kang babysitter. Wala namang ipapababysit. So, kailangan po natin i-consider ang ganung mga bagay. At the same time, kagaya po ng sabi ko kanina, kailangan po, dakordo kayo, may usapan na kayo na every time na may ipaprocess documents, halimbawa ipapatawag, kailangan may pipirmahan, kailangan ng personal appearance, kailangan ay committed at willing po yung ating magiging employer. Kumbaga talagang tayo po ay tutulungan. At the same time, kung ikaw naman na magtatrabaho, kailangan nandito ka na bago pa yung March 8, 2020. Meron kang mga proper documents. At the same time, may maayos kayong agreement between you and your employer. Tsaka syempre, kailangan willing din tayong gumastos. Kumbaga, kailangan nating mamuhunan. Kasi ito na rin yung hinihintay natin Ito yung matagal na hinihintay ng mga kababayan nating Pilipino. So, kailangan, sabi nga, ay gawin na natin ang posible nating gawin para ma-approve yung ating application. So, yun po ang aking madidiscuss sa inyo tungkol po dito sa Sanatoria 2020. And as usual, I am always hoping na kahit paano po ay nakapagbigay ako po sa inyo ng tulong, konting impormasyon na magiging helpful po sa inyo, lalo na po doon sa mga concern po natin na mga kababayan. So, ang request ko lamang po, sana po ay kung may YouTube account po kayo, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin pong channel, Adventures of Abilara, sana po ay mag-subscribe po kayo. I-hit po ninyo yung notification bell para nag-upload ako ng mga ganitong mga related na vlogs ay ma-update po kayo, malaman nyo agad yung mga impormasyon na magiging makabuluhan po para po sa ating pamumuhay dito sa Italia. Sana po ay mag-thumbs up po kayo, i-hit nyo po yung thumbs up, and then kung sa tingin nyo po ay makakatulong din ang video na to sa iba pa nating kababayan, sa iba pa nating mga mahal sa buhay, mga kaibigan po natin kakilala, sana po ma-share nyo po sa kanila ang video po na ito. Kung halimbawa po meron po kayong question, mag-comment lang po kayo sa baba. And then, I will try my best po. Sabot na kayong makakaya na sagutin po ang inyong mga tanong. Kung ikaw naman po yung nakapanood ng vlog na to at meron ka rin impormasyon, na halimbawa ay may tinatanong yung ating kababayan na sa tingin mo ay tama naman, pwede rin po tayong mag-comment, pwede tayong magbigay ng ating mga inputs para sa mga kababayan po natin na nangangailangan po ng impormasyon sa ganito pong mga bagay. So yun po, maraming pong salamat sa inyo pong panahon, sa inyo pong panonood sa akin pong vlog na to, at sana po ay abangan nyo pa po yung mga susunod na gagawin ko pa pong mga vlogs. At bago po ako magtapos, bago po magpaalam, ay siguro po pwede nating sabihin na kahit pa paano, kumbaga ay blessing in disguise itong pandemic na nangyari. Lalo na doon sa
iba nating mga kababayan. Although marami sa atin na naapektuhan ito, maraming naibigay na problema sa atin. Pero kung iisipin natin, kung hindi nagkaroon ng pandemya na to, maaaring hindi maglalabas ng sanatorya ang Italian government. So kahit pa paano, kung marami man naapektuhan, meron din kumbaga mga kababayan natin na magbe-benefit kumbaga dahil dito po sa nangyaring ito. Sabi nga, everything happens for a reason. So, ayun po, God bless po at good luck po sa inyong lahat, yung pong mga kababayan natin na mag-a-apply. Sana po ay maging maayos ang inyong application at masolve po ang ating mga problema. So, yun po, once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ciao tutti!